Kaya tinakbo ko na Lins dahil hindi pwede. Oo nga. Hindi pwede malay tayo sa araw na ito sapagkat ito isang special. Very special. Napaka-special po ang araw na ito. Sapagkat meron tayong hiranging mga bayani ng ating mga lansangan. 10 sila. 10 at kompleto sila ngayon. Ay, Kompleto. Umabot lahat. Full force. Full force. Ayun. Halos lahat daw kasama yung kanyang mga pamilya. May 2 lang atang solo lang sila kasi bumabiyahe ata. Yun. Yun ang Ang importante. ikatutuwa po natin lahat. Lalo na kami sa Wanted sa radyo na magbibigay po ng parangal sa kanila. Kapag kasama yung kanilang family, full support sa kanilang matatanggap na parangal. Aba, nakakatuwa. Pinagmamalaki nila yung kanilang medalya na matatanggap. At ano pa to? Plaque. Plaque. Oo, plaque. Diba? At marami pa ibang regalo. Siyempre. Dito lang yan sa Wanted sa radyo. Gawad, Katapatan, at nung batch needs? Batch 41 na idol. Batch 41. Sige, umpisa na natin. Nins, Maestro. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan. Ang wanted sa radyo. 92.3 News FM. Siyempre, bagong lahat, pasasalamatan po natin si Attorney Ray C. Espinosa para sa kanyang 500 pesos cash gift sa bawat awardee. Nins? Oo, at syempre idol, ATC Healthcare Corporation, makers of robust, Redox Fat, Liver Marine Fish Oil, Wild Tiger para po sa mga shirts, medals, and plaques at ang Robust and Liver Marine Capsule. Pagoda Philippines, ayun, palaging kasama sa Gawad Katapatan. Family Rubbing Alcohol. At syempre, ang PPC Asia Corporation, maraming salamat sa Federal Tires at saka sa 3K battery para pa rin po sa mga t-shirts. Okay, at Clean Fuel, syempre. Ang Clean Fuel, palaging kasama natin yan. All the time. At ang Santi Barley products, salamat Santi Barley. Santi Barley. And of course, Cellboy. Cellboy para sa car mount holder. Thank you. Andito na rin, umpisa natin. Yes. Ang top notcher, yun, summa cum laude, ika nga. Si Mr. Moreto F. Fabricante, Gold Card Taxi, UVC 68683. Nagsoli siya ng bag na naglalaman ng 19,026 pesos. Tapos may 1,200 euros. May kasama pa yung 100 dirhams, Sony Xperia na cellphone at marami pang iba. At ito na po, pinakikila namin sa inyo si Mr. Moreto Fabricante. Magandang hapon, sir. Kasama ni Mr. Fabricante, si Mrs. Very Good. Kasama yung kanila din, supling. Ayan. Sige. Umpisa na natin ang pag-interview kay Mrs. Yan ang gagawin natin ngayon para mapabilis tayo. Oo, si Siyempre, Mrs. na, diretso. Andito si Mrs. Dapat siya magbibigay ng mga magagandang pananalita para kay Mr. Kung ano masasabi niya tungkol sa napakagandang ginawa ni Mr. Ma'am, unang-una pakilala kayo. Anong pangalan niyo po, ma'am? Ako nga po si Loida Fabricante Luisa. po. Loida po. Excuse me, Loida. Opo. Okay. Sige. Ma'am Loida, ano pong masasabi niyo dito kay Mr. Moreto Fabricante, si Mr. na gumawa ng kabutihan? Pasalamat po ako sa Diyos na yung asawa ko po gumawa ng mabuti. At saka... Sige po. Wag ho kayong matakot. Wag ho kayong mahiya. Dapat matuwa kayo at proud na proud kayo. Salita. Natutuwa. Kinakabahan siguro. sa sobrang tuwa. Sige po, ma'am. Tuloy niyo po. Kaya niyo yan. Kaya. Sige, ma'am. Kaya niyo yan. Okay. Papasalamat ka dahil
Mabuting tao si Mister. Opo. At saka, di na ako kasalita. Okay ba na asawa si Moreto? Oo po. Hindi ba siya nagbibigay sakit sa ulo sa inyo? Hindi ho. Tama naman yung mga pera iniintriga niya. Opo. Okay. Hindi ba ito palaaway? Palagi kayong, di ba? Binibigay Mabait sakit sa ulo? Wala. Hindi po, wala po. Talagang ideal husband. Yes po. Mhm. Ano masasabi mo dito sa napakalaking halaga na isinuli niya? Natuwa po ako dahil hindi po siya nakuan sa pera na kahit paano, kahit kapos po kami, hindi siya nasilag na gagamitin namin. Mhm. Malaki itong pera, 19,000 pesos, tapos may kasama pang euros, dirhams. So, all in all, abutin ito ng mga 30,000 pesos. So, hindi ho pumasok sa kanyang isipan o maging sa inyo na, teka muna, malaki-laki yan. Sinabi mo, medyo kinakapos-kapos kayo. Baka po natin gamitin muna for the meantime. Ay, hindi Sa mga ho po pangailangan. kasi may takot po kami sa Diyos po. Ito lang ho bang kauna-unahang pagkakataon na si Mr. ay nakapagsoli ng napakalaking halaga? Marami Sa na taxi? po siyang nahatid po dito tungkol sa mga cellphone. Mhm. Kaso wala pong nag-claim. Opo. Kaya na-return to sender. Opo. Okay, yun ang kasi yung patakaran namin. Pag walang mag-claim, return to sender. Hanggang ngayon bahala nga kayo. po, hindi pa po nagamit namin kasi nga baka man po nga merong mag-claim. Ilang taon na po. Okay. Well, nasa inyo na po yan kasi ang patakaran is patakaran. Pag wala nag-claim after isang buwan, babalik po namin sa inyo. Bahala na ho kayo kung anong gusto nyo gawin. Pero kung ganun ho pala, palagi nagsusoli si Mr. at ito, pinakamalaki na nasoli niya. Talagang nasa puso niya ho talaga yung isang mabuting mamamayan, tapat sa kanyang tungkulin. Opo. Sige. Ngayon naman, si Mr. Fabricante, sir, meron ko gusto batiin? Nilista ko po. Sige po. Okay. Sige po. Sige. Bilis. Ayun, may kodigo siya para May kodigo. daw mabilis. Para hindi naman siya kabahan na. Opo. Kasi Para babasahin na lang yan. dire-diretso. Yung busing namin sa sa Gold Car Safety Board, saka taxi cab po, saka dispatcher namin at saka lahat ng staff po. Saka sa Cavite, Sunrise, Lutuban, Negros, or mag-anak ko. Saka Cebu City, Sinisa Family, saka special yung ugangan ako diya sa Juan, Asaman. Mindanao. sa Santo Niño. Santo Niño Mahayag, Romeo, pangalan at mama na. Si Mama. Okay. Asa Santo Niño, asa na? Sa Mahayag po. Sambonga del Sur po. Sambuanga del Sur. Sambonga del Sur po. Okay. Sige, daghang kitag naga-tanaw sa ato din ha. Oh, sa Sambuanga del Sur. opo. Nagapaminaw gihapon sa Radyo 5. Okay, sige. Napa? Okay na po siguro. Okay, sige. Ayaw na ipaglakaw kay unya mag-picture-taking ba kita? Selfie unya ha? Sige po. Sige, daghang salamat na ya. Thank you. Okay. Alright. At ang pangalawa naman natin, congratulations kay Moreto Fabricante. At ang pangalawa naman po ay si Mr. Larry D. Longanilla ng Ridal Taxi. Plate number UBK178. Wallet na may lamang 11,000 pesos, $522 $100 Hong Kong dollars, at isang Malaysian ringgit. Teka muna. 10 Hong Kong dollars lang ata. 10 lang ba to? Tapos 22. Ayun, Tama? 10 lang. US dollars. Pero gayon pa man, malaking pera ho yan kasi doon sa 11,000. Oo naman. Laki cash ha. 11,000 pesos. At kasama yung family. Again, salamat at sinama niya yung kanyang family. Sige. Kasama niya yung kanyang mother, si Mrs. at yung kanyang dalawang anak. Aba, kompleto Ricardo. Tamang-tama kasi summer pa, wala pang pasok. Kaya Yes, pwede pa isama yung yes, yes. mga Sir bagets. Larry, pakilala niyo po sa amin yung inyo pong mga kasama, yung inyo pong pamilya. Hello, good afternoon po. Ito po yung asawa ko, si Arlene Longanilla. Okay, Ma'am Yung Arlene. binan ko si Nanay Alice, birthday niya po ngayon. Yun, Oh, mga- happy birthday mo! Saka yung Ay, anak ko. kantahan natin. Oh. Kanta natin. Si Lola
Lola Ali. Okay. Saka yung anak ko si Kurt, saka si Kyra. Court sa Kakira. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. So, kausapin natin muna si Mrs. Sige, Magandang hapon siyempre. po. Magandang hapon, Pam. Magandang hapon din po. Anong mensahe nyo kay Mr.? Para sa kanya, pagpatuloy niya ang pagiging mabait na asawa, tsaka ang responsabling ama sa kanyang mga anak. Short and sweet. Yung anak siguro, yung panganay. Sige, may gusto kong sabihin. Anong pangalan mo ulit? Hoy. Ha? Kurt. Sige, Kurt. Gusto mo magsabi ng magandang mga... Sige, lapit ka sa mikropono. Yan, Sana para po marinig wag po siyang magbago sa mga ginagawa niyang tapat at saka pagka mabait niya po sa amin. Tsaka po pag may kasalanan po kami, pinapatawad niya po kami agad. Yun lang po. Hindi siya namamalo. Hindi ka nakatikim ng palo sa kanya. Minsan lang po. Minsan lang. Pag sobrang bad. Pero hindi naman masakit ang palo. Turuan kita. Kasi nung maliit pa ako, pinapalo din ako. Lagyan mo ng libro yung puwit mo. Para pag pinalo ka, hindi tatalab yung sakit. Hindi. Ganun ang ginagawa ko noon eh. Hindi ba ano? Bandang huli, nahalata na eh. Nabubuking. Kasi kinakap-kap mo na. Yung lolo ko may mamalo, kapkapin mo na Kasi yung bubukulin eh. puwit ko. Oh. Anyway, yung kanyang anak, may magandang mensahe. Eh syempre ngayon si Bienan. Sige, ipasa ng mikropono. Kay Bienan. Yan si Mother Kay Ika. Lola. Magandang hapon po. sa Magandang inyo hapon po. Sige, ano po ang inyong gustong sabihin sa inyong manugang? Tama? Nins? Manugang. Manugang. Mabait naman siya. Ano po mensahe nyo? Sana ganon din mabait din siya sa mga pamilya niya. Lalo sa anak niya. Sa mga anak niya. Mhm. Tapos ipagpatuloy lang niya yung ginagawa niya na mabuti. Ayun. At syempre, pagkakataon mo naman, Sir Larry, anong pong gusto nyo sabihin o kung meron ba kayo gustong batiin? Wala na akong masabi sa kanya. Alam naman nila yung ginagawa ko lagi para sa kanila. At saka maging mabait lang yung mga anak ko, yun lang, makapagtapos na sila ng pag-aaral. Ayun. Wala kayong gustong batiin? Binabati ko pala yung mga kasamahan ko sa ngayon po, sir, hindi na po ako nagtataksi po eh. Nagka-tricycle na lang po ako. Eh bakit naman? Ba't mo iniwan yung pagtataksi? Nagsarili na po ako, nakabili po ako ng isang tricycle. Dahil sa... Sarili na. Sarili mo na. Opo. Aba, ang galing ah. So hindi ka na nangangamuhan. Hindi na po. Yung kita buong buo sa iyo na. Opo. That's good. Wala ka nang pag-iintay ka ng boundary kundi si Mrs. Opo. Siya yung manager mo, siya yung operator. Tsaka wala na siyang habuling boundary nga. Oh. Wala na. Nung April lang po. Ayun. Saan ba mas mahirap? Tricycle o taxi? Parehas lang po kasi kumakayod lang maghapon din po eh. At least yung tricycle malapit lang. Doon lang po Yung sa biyahe amin. mo. Sa loob lang ng subdivision. Opo. Lugar. Opo. Hindi ka to sa taxi. Paikot-ikot. Tsaka hindi ata risky pag tricycle kasi. At saka wala akong alam na tricycle na hinuhold up. Taxi dami. Di ba? Oo. Oh, yun. Sige. So, Mrs. natuwa kayo sa bagong trabaho ni Mr. na sarili nyo na yung sasakyan. Yung, Opo, bukod pinapasama. sa hindi na siya maghabol ng boundary, iwas pa po siya sa disgrasya at yung mga hold up po. Tama. Iwas din sa traffic. Opo. Wala kasing, hindi ka nadadaan sa EDSA eh. Okay. Sige po, Sir Larry. Salamat at sa inyong family na sumama opo. dito. May babati lang po ako. Sige po. Go ahead. Ay, binabati ko pala yung taga Talipapa, Tuda, lalo sa Tropang Libis. Saka dati kong katrabaho po sa appliance sina Diego, Tata, Toms, Gary, Rodel, saka sino pa yan. Kamusta na lang kayo dyan? Mag-ingat lang po kayo. Ayun. Salamat po. Pagpunta. At pangatlo nings, si Mr. Hamlet C. Makiling, Hot Wheels Taxi TXZ 827. Ang kanya pong sinole ay wallet na naglalaman ng 22,000 yen. Tama? 22,000 yen at 2,130 pesos. Okay. Ang may-ari niya si nasoli na sa kanya. Okay. Kasama pa rin niya, yung family.
Lahat nga pala kasama yung pamilya. No? Oo, halos dalawa lang atang wala. Dito At sa tatlo Happy daw. Family. Kaya palagi tayong happy. Ang ganda pa ng pangalan niya, Hamlet. Oo, Hamlet. Sir Hamlet, paki-introduce lang po sa amin yung inyong mga kasama. Bali, kasama ko po yung dalawang anak ko, si Okay. Alisa saka po si Aliana. May mga Si dalaga Alisa, Aliana, na. parehong A. Opo. Alas. Yan yung alas nyo. Okay. Magandang hapon po, Alisa and Aliana. Sino una magsasalita? Gusto kong magbigay kayo ng mensahe sa inyong papa. Ang masasabi ko lang po sa papa ko, nakaka-proud po siya kasi kahit na po hindi po siya kami ganong kayaman, naisoli po niya yung pera na hindi po siya nagdalawang isip na kunin yun. Yun po. Ganda. Saan ka? Koleyo ka na o high school? College po. College. Okay, si Aliana naman. Sige, ikaw naman, bigay ka ng mensahe. Mensahe naman, kausapin mo yung papa mo. Ano po, proud din po ako sa kanya kasi po kahit po may nararamdaman siyang sakit, tinitiis niya po yun para po sa amin. Kahit po madalas niya lang po kaming makasama, binibigay niya po lahat para lang po mapatunayan sa amin siya po yung the best na papa. Aba, mapapaiyak yung papa mo niyan. Gusto mo ata siyang maiyak eh. Nakaka-touch. Ang ganda, nakaka-touch yung sinabi doon. Pangalawa, although maganda eh. Itong isa kanya, tapat sa tungkulin. Itong sa pangalawa naman kay Alianza. Aliana. Tapat sa pamilya, doble. Tapat sa tungkulin, tapat sa pamilya. Saan ka pa? Ayun. Sir, ikaw naman, kausapin mo silang dalawa. Bali, lagi po siyang pinapangalanan na kung gusto yung pahalagahan kayo ng ibang tao, matuto kayo maging matapat. Dahil may ikukumpara po sa basura yung taong hindi tapat eh. Hindi ho siya papahalagahan ng kapwa niya. Walang magbabalyo sa kanya kasi hindi naman siya dapat pagkatiwalaan dahil hindi siya tapat. Kaya kung gusto niyo maging mahalaga kayo sa kapwa niyo, dapat lahat ng gagawin niyo yung tama. Yun po ang sinasabi namin dito palagi from the start. Yung pera, halimbawa, hindi tapat yung nakapulot. Okay. Binulsa niya, ginamit niya, pang good time. Hindi tatagal yan. Oo. 24 hours, maximum siguro 1 week. After that, anong susunod? Tapos nalaman na binulsa mo, sira ka. Walang tiwala sa yung mga tao. Whereas kapag isinuli mo tulad nito, nalaman ng taong bayan, andun po yung respeto habang buhay ho yan. Opo. Hanggang sa wala ka na sa mundong ito, mamanahin po ng mga anak mo yan, kamag-anak mo lahat. Sabihin, tapat ang tatay niyan, tapat ang lolo niyan. Yun ang legacy mong iiwanan. Legacy. Kaya maswerte itong mga anak niyo, sir. At the same time, idol, may good karma pag darating sa'yo. Iyon! For sure yan. Mismo. Sige, sir, meron kayong gustong sabihin, batiin? Opo, binabati ko po si yung mahal ko si Hanikoy. Saka po yung nanay ko, yung kapatid ko po. Okay. Yung mga kaibigan ko po diyan sa may Muntalban. Sina Erning, sina Carlito, sina Lamil. Operator niyo, sir, hindi binabati Bali, sarili ko na po yung taxi, sir. Wow, ang galing naman. Kaya pala hindi operator. Batiin mo na lang pala si Mrs. Apo, saka po yung pinabati ko po siya na yung tama, yun ang dapat natin gawin. Saka po yung mga kaibigan ko sa dati kong pinaglalabasan, si Boss Robert, saka yung mekaniko namin si Jan. Okay. Nanonood ba ngayon si Mrs.? Opo. Nasaan mo siya sa bahay? Nasa trabaho po. Kawayan niyo po. Ayun. Nasa TV ho tayo nga. Ayun. Sige po. Salamat po Sir Hamlet at sa inyong dalawang anak. Magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Congratulations. Congratulations. At ang pang-apat naman, idol, ay si Abdul Patak P. Sali. Isa siyang car wash boy. Uy, kakaiba to ngayon. Car wash boy, pero nagsoli po siya ng wallet na may lamang 8,900 pesos. Malaking pera ito, Nis. Laki, sige. oo. Nasaan na si Sir Ruben? Walang kasama mo. Family member?
kay Mr. Sally? Oo, siya ata yung hindi nakaabot. Okay. Mukhang bumiyahe po kayo kasi. Oo, ma'am. Ay, hindi ba? Alam mo, hindi biyahe kasi car wash po siya eh. Ay, oo nga. Siya yung pangalawang awardee natin na car wash. Galing sa car wash center. Car wash boy, tama? Opo, sir. At ang nasoli niya ng malaking pera to, 8,900. Sir, unang-una, kinagagalak po namin na kayo po maging panauhin namin at awardee ng Gawad Katapatan. Sumasaludo po kami sa inyo. Salamat po, sir. Alam po namin na hindi naman po kalakihan yung sweldo po ng isang car wash boy. Ano po? Pero sa kabila niyan, hindi ko kayo nagpadala sa tukso. Ano unang naramdaman nyo nung makita nyo po yung wallet na may lamang ganong kalaki? 9,000 na. Sabihin na natin kasi 100 lang, 9,000 eh. Opo. Nung bandang 2:00 ng madaling araw, kasi nag-uwi na po yung mga taxi ng naning. Yes, sir. Tinitingnan ko kasi parang ako yung team leader nung car wash boy. Okay. Tapos tinitingnan ko, chinecheck ko yung mga taxi kung may naiwan o ano. Okay. Sinusulat ko. Aha. Tapos sinasabi ko doon sa opisina na naning na meron na So, dito. nung makita nyo po yung wallet na naiwan sa taxi na nililinis po ninyo, pagbukas nyo, nakita nyo yung pera, ganong kalaki. Anong naramdaman nyo? Anong pumasok sa isipan nyo? Sige po. Sorry. Patayin ko. Ang nano ko po, sir, sabi ko, naiwan to. Kawawa yung may-ari. Aha. Kasi yung unang-una nakabungad yung yung bayaran sa school. Yung resibo. May resibo, listahan tungkol sa school. Opo. Yun agad ang unang nakita nyo. Opo. Okay. So ano pong naramdaman nyo? Di sabi ko, ito parang kailangan niya to. Kailangan po makita ko yung number at tinatawagan ko. Ang natawagan ko doon pa sa Iloilo. Sabi niya hindi namin kilala yan. So sabi ko, idiretso ko na lang po kay Sir Tulfo. Dito po sa TV5. Kasi meron ho kami mga researcher na siyang maghanap doon sa may-ari. At yun nga, natumbok natin. Yung may-ari niyan ay si Juanito Balasote III. Na-claim na po yan. Opo. Sige, meron kayong mga gustong batiin, sir? Binabati ko po yung operator namin. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Kaya nyo yan. Nandito ako sa likod nyo. Kasi may... Ano pangalan po ni ma'am? Josephine Kasan po. Josephine? Kasan. Nanonood po kayo ngayon, ma'am. Kasi nagkikiwa po yun. Sige po. May sakit. Pero ako ang magdo-donor sa kanya, sir. Ano po yung dudunod nyo? Kidney po. Wow. Napakabuting Galing. ano mo naman. Kasi sir, nandun siya sa Amerika. 10 years pa daw, bago siya magamot. Sabi ko, ma'am, umuwi ka. Nandito ako. Ibigay ko sa iyo kung anong kailangan. So, may sakit siya sa Amerika. So, po. pinauwi mo rito. Siya. So, yung isa sa mga organ mo, i-donate mo sa kanya. Opo. Nasa St. Luke's po siya ngayon. O, baka nanonood sa atin, batiin mo, sabihin mo, get well soon. Nanonood po siya. Napakabuti niya, no? Para i-donate mo yun, di mo kano-ano. Napakabuti. Pero hindi ko sinasabi sa mga pamilya ko kasi sabi ko sa kana, pag nag-match na kami. Nasabi mo na, marami nanonood sa atin, baka makarating na. Sorry. Marinig na po yun, sigurado. Alam na nila yun. Hindi, pero wala namang masama dun sa ginagawa mo. In fact, lalo bibilib sa iyong family mo. Dahil kabayanihan. Bayani ka dahil nagsoli ka ng pera. At bayani ka dahil, pero mo, yung pagdodonate mo ng parte ng katawan mo sa iyong amo na may sakit, kabayanihan yan, dobling kabayanihan itong ginagawa mo. Yun po, kasi kagabi po na in-exam na po ako. Galing po ako doon. Hindi ka ba ninenervyos? So, kinakabahan? Hindi po, kasi kusang loob ko po yun. Talagang iano ko po. Babayaran ka naman ng amo mo? Wala po. Hindi Libre? Hindi ko po hinangad yun, sir. Man, palakpakan mo nga. Hindi ko po hinangad yun, sir. Libre ang pag-donate mo. Opo. Alam mo, sir, napakabuti mong tao. Kulang yung salitang mabuti kang tao para ma-describe yung 1 in a million yung katulad ng tao. Yung isang human being na katulad mo. Na hindi niya kaano-ano pati. Hindi ka ano-ano, i-donate
Walang kapalit na pera kasi Walang yung iba kapalit talagang ginagawa Tapos yun para nagsusole ng perang napupulot niya sa may- kalyas. At naiyak nga siya. Siguro napakabait na amo Kabait. para gawin niya yun para sa amo. Pero okay, bakit ka napapayag or bakit ikusa kang nag-volunteer na mabait ba talaga si amo sa'yo? Opo. Kasi Marami ba siyang nagawang kabutihan para ikaw ay magsakripisyo ng ganun-ganun lang, idodonate mo isa mga organ mo para sa kanya? nung wala pa po siyang sakit, ako po yung taga-bantay ng taxi niya sa labas ng garahe, gabi. Katunayan mo, binigyan na po ako ng isang motor, binili niya sa akin. Kaya naman pala. Dati pa binigyan ka na niya ng Oo. motor. Okay. So ibig sabihin, mahal ka ng amo mo at inaalagaan ka. Kahit wala pa siyang sakit, wala pa siyang naramdaman. Wala pa. Ngayon, kumbaga, ginagantihan lang niya ng kabutihan yung kabutihang natanggap niya sa kanyang amo. Abay talagang, maswerte po si amo lalo na. At maswerte ka rin. Po, sir. At meron kang ganong amo. Sige. Napakagandang kwento, ano? Mabuhay ka, Diyos ko. Assalamualaikum, sana dumami pa ang lahi sir. mo. Sir Sally. Sir. Thank you. Pang number Number 5. 5, si Mr. Ruben Gaho, Ken Taxi UYE 316. Wallet po ang kanyang napulot na may lamang, ayun, 6,390 pesos. Si Mr. Jeff Leach ang may-ari niya, nasa huli na. Ayan, kasama ng family. Ang sinasabi natin, itong isa, naka-t-shirt pa ng bilang Pilipino. Oo. Duterte Cayetano, yung wristband niya. Ayos Red and blue. Sa t-shirt naman niya, red and blue din. Bilang Pilipino 2016, TV5. Magandang hapon po sa inyo, lahat. Nandito, hapon din po. kay Mr. Gaho and family. Sir Ruben, pakilala mo sa amin yung inyong mga kasama. Ito pala asawa ko, Si Mrs. Mrs. Anong Saka pangalan po ni Mrs.? Minchi. Ma'am Menchi. Okay. Itong panganay ko, si Romuel Gao. Romuel. Laking Ito- lalaki. Ito naman bunso. Ang dalawa sir, Bunso naman. hindi nagsama. Pagod galing sa Tacloban sila ngayon to eh. Galing Nagbakasyon, nakahabol pa. Okay. Salamat naman po at sila po ay nahatak yung papunta rito. Pagod na pagod pa kanyo. Buti naman. Ang Ma'am dalawa, Menchi, salamat po at kayo po ay napunta rito. Ma'am Menchi, ano po ang masasabi nyo kay Mr.? Proud po ako sa kanya dahil sa halip na gastuhin niya, dahil sa kagipitan po namin ng pera, ibinalik niya po kasi ayaw niya pong gumasto ng hindi sa kanya galing. Ang ganda ng pagkasabi. Siyempre yung anak, yung panganay. Sige. Anong pangalan ulit ng anak na panganay? Romuel po. Romuel. Kaya kapangalan pa ng kapatid ko. Oo. Sige. Anong mensahe mo gusto mong sabihin sa papa mo? Masabi ko po sa papa ko, napakabait po niya, napakasipag. Kahit po may diferensya na po yung kaliwa niyang mata, bumabiyahe pa din po siya para sa amin. Napagtapos niya po ako, tapos pinag-aaral niya pa po yung tatlo pa pong kapatid. Sorry po. Ganun po. Maraming salamat po sa amin. Hindi lang siya masipag na tatay, kundi Honest tapat pa po. pa rin siya sa kanyang trabaho. Bibihira na yung ganong klaseng Oo. mga taxi driver. Although marami dito sa atin, sa panahon ngayon. programa natin, marami tayong alam. Pero yung bang tapat sa tungkulin, tapat sa kanyang pamilya. Dalawa nagsama. Ayun. Yung bunso naman, may gustong sabihin? Sige, may gustong sabihin sa papa mo. Natatawa na lang siya. Siyempre, si Hero. Yan. Yung bida natin ngayon. Sir Ruben, ano naman pong gusto niyo mensahe kay Mrs. pati sa mga anak niyo? Patuloy niya lang pagtiyaga sa akin. Pagtiyaga? Ba't ka pagtsatsagaan? Napakabuti mong asawa, tatay. Di ba? Taxi driver. Tapos pagtiyagaan ka. Ano po? Sige. Yung medyo madamdamin. Ayan. Di ba kasi matagal pala kayo hindi nagkita? Di ba? Galing pa sila ng late Pumunta pa rito. Make their 15 days lang time sir. worthwhile. 15 days lang. 15 days. O sige.
Anong gusto mo sabihin kay Mrs.? Magtyaga-tyaga lang sa pahirapan nakita ngayon. Magtyaga-tyaga sa kahirapan. Okay, oo nga naman. Tiis-tiis. At pasalamat sila, mayroong katulad mo na tatay, di ba? Okay. Sige po. Sir, meron kayong gustong batiin, Sir Ruben? Napasalamatan ko lang perito namin si Ma'am at saka si Sir. Anong pangalan po ni Ma'am at si Sir? Gisela Saito. At saka si boss kasi hindi ko lalaban pangalan niya. Pag-uwi mo. 11 years na ako dyan. Ba't di mo tinatanong? Nakalimutan kong hirap kasi. Sige, mapapatawag ka niya, maintindihan nila. Hapon. Kaya naman pala, mahirap. Sabi mo na lang, arigato gozaimasu. Kung nakikinig siya, alam na niya yun. Alam na yun, Sir. Sige. Sir, salamat po sa pagpunta, Ma'am. Okay. Sige, mamaya ako. Kita-kita. Number 6. At ang pang number 6 po ay si Pedro G. Bacala ng John Cyro Just Taxi. Plate number UVN 299. Nagsoli po siya ng black backpack na may lamang 6,050 pesos, iPhone 5 at iba pa. At nakuha na po ito noong April 11, 20. Okay, si Mr. Bacala. Sige po. Naintindihan po natin yan. Congratulations po, Mr. Bacala. Isa po kayo sa awardee at tinuturing namin ngayon sa araw na ito na bayani ng ating mga lansangan. Salamat po. Maraming salamat talaga. So, sir, itong perang isinuli nyo at napunta na sa may-ari, hindi basta-bastang pera ito. Malaking pera ito. 6,050. Sir. Buti sir, hindi napasok sa inyong isipan na, teka muna, inom ko muna ito. Oy, good tempon mo sa barkada. Total, wala nang nakakaalam. Hindi naman tumawag sa garahe. Gastusin ko muna. Wala akong ganong klaseng, or kumonsulta ka sa mga barkada nyo, usually di ba, sabihin ng mga barkada, pare, inom na tayo. Huwag mo na suli yan. Total, mayaman naman yun. May mga ganong kansyaw kasi. Hindi anong nangyari sa inyong sitwasyon? Hindi, kuang yung sir kay gamay raman ng magkantidar. Gamay lang? Oo, tapos mas ano ka, kining kung sincero ka sa imong kaugalingon nga, isauli mo talaga yung kasi pagdating ng panahon, sisingilin ka ng Panginoon dyan. Pinag-uusapan natin dito ngayon, karma. So, karma. Good karma ang matatanggap mo. Kanak maayo na, buutan si sir. Buutan talaga. Dahil ba naman ako kung sinong giboto mo, sir? Duterte, sir. Halata, no? Halata. Di ba? Tinatanong mo ba yan? Sige. Kinsa man ang imong gustong batiin, sir? Binati ko yung mga kasamahan ko sa garahe. Ang mga boses ko sila ni Mr. Midilito Pagya, si Boss Amang, si akong mga anak, akong asawa. Kung sa mga inang mangalan? Ang akong anak, marami sila sir, Siyam. Sige. Go ahead. Siyam, batiin mo isa-isa. Ang uban kong mga anak to ang akong anak nga panganay to sa abroad. Abroad? May mga anak na kayo sa abroad? Mesiman na pala. Mesiman pa. Tapos ang akong mga anak ni Adirigya po nagtrabaho sa Manila. Sila ni kapag tapos na lahat ng mga anak niyo, sir? Halos lahat na sila. Tapos meron pa sa abroad. Napakaswerte mo naman, sir. Magaling ho kayo talaga, ano? Tiyagaan gapon, sir. Masipag. At pinagpapala ang tawag dyan. Ganun. Siyempre, si Lord, hindi kayo pinapabayaan kasi napakabuti yung tao. Tama po. Diba? Sige, sir. Salamat. Mamaya, picture take ulit tayo para yung salamat picture. po. Salamat. Mabuhay ho kayo, sir. Dagang salamat din. Okay. And then, announce natin ngayon names. Pang number 7, si Mr. Godofredo Pepe, RMC Taxi, UWH 733. Wallet pa rin po ang kanyang sinole. At yung pong wallet na yun ay naglalaman ng
6,300 pesos. Ang may-ari po ng wallet na kanyang sinoli ay si Maricel Teodoro at nasoli na po kay Miss Teodoro yung kanyang wallet of pera. Halata ako lahat ng mga taxi driver maski sa kalye, hindi lang dito, nakasuot sila ng wristband. Duterte. Ayun. Diba? Talagang pag mga taxi driver, 99.9% na interview natin. Kaya nga naka 16 million Hindi lang natin masabi-sabi kasi President baka pagalitan tayo ng COMELEC, pero halos lahat ng mga nakakausap natin dito, Duterte kami sir, kasi Duterte ka hindi. Kung sinong gusto nyo. Actually pati mga listeners natin. Sige, sir, asa man imong pamilya? Ay, Tagalog po sir. Nasa Leyte po. Leyte o Bisaya po ko. Ilan anak nyo sir? Tulo ka buok. Okay, lalaki, babae? Puros lalaki sir. Lalaki? Opo. Okay, maayo na kay. Tagapagmana ba sa imong apelyido? Ako nga po. Maayo na. Okay. So sir, ano yung unang naging reaksyon nang makita mo yung wallet na yung pong napulo sa inyong taxi na naglalaman po ng malaking halaga, 6,000. Malaking halaga yan. Sa iba siguro maliit. Tanong kung laki kaya pag talang ibalik ko po kasi kahit pag may gamit talagang hindi sa akin talagang binabalik ko kasi dahil takot sa Diyos, takot sa karma po. Pero ito itinawag nyo, I'm sure, kung hindi sa mga barkada nyo, kay Mrs. sabi nyo, siguro sabi niyo, meron akong perang napulot, wallet dito napulot na may pera. Opo. Sino unang tinawagan niyo? Ay, yung asawa ko, sa boss ko po, pinaano ko po, ito na may napulot akong, yung operator ng taxi, may napulot pa akong wallet ma'am, saka may lamang pera. Anong sabi ni ma'am? Sabi niya, sige, kung, kung ibalik mo, ibalik ko po talaga to. Tinanong ka kung gusto mo ibalik o hindi. Ganun po. Pinapili ka, tinitesting ka lang siguro. So ano sabi mo, ibalik ko ito ma'am? Opo. Ko po sa Channel 5 po kay Sir Tol po. Anong sinabi mo siguro, ibalik ko ito ma'am? Sabi siguro ni ma'am, good boy. Ata boy. Ang sabi niya po, honest daw po ako. Sabi niya. Ang sabi niya? Sabi, honest daw po ako. Honest daw. Kung nakikinig si operator, ma'am, dapat medyo bigyan nyo rin ng pabuya. Kasi nakakasiguro na kayo, meron kayong isang taxi driver na makakapagkatiwalaan nyo talaga. Na hindi bulak-bulat, hindi magpapalusot tungkol sa kanyang boundary, na hindi kunyari namimit dahil traffic, so forth and so on. Ito tapat talaga. So sir, meron kayong gustong batiin? Opo. Sige po. Binabati ko po yung aming operator si Marcelina Cosme, saka yung anak niya si Ma'am Nini, sa asawa niya Sir John, saka yung mga kasamaan ko po sa taxi, saka yung pamilya ko po nasa Leyte, saka yung anak ko, yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, saka yung mga kaibigan ko sila Minggoy, saka Iking, sa Isolito. Yun lang po. Okay. Salamat po at congratulations muli. Mabuhay kayo sir. Maraming salamat po, Idol. Yes sir. Yan po. Mr. Godofredo P. Pepe. Sir, mabuhay ulit. Okay. At number 8 Okay, ang ating pangwalo ay si Mr. Jed G. P. Ruda ng Taxi Berde, plate number TXS 549. Nagsoli po siya ng wallet na may lamang 5,500 pesos at nakuha na po ito ni Bernardine Ochea noong March 31, 2016. Okay. Kompleto Ricardo, sabi nga nila. Si nanay, si ate, si kuya.
Sir, JG o JG? JG Roda. JG, okay. Magandang hapon. Magandang hapon po. Pwede ba sir, pakilala nyo sa amin yung inyong mga kasama? Si Mrs. po. Anong pangalan po ni Mrs.? Susan. Susan, si Ma'am Susan. And yung anak mo, panganay? Andrea Kate. Saka Kelly Adrian. Kelly Adrian, okay. Sige. Mrs. muna ang magsasalita. Mrs. Ano po mensahe nyo kay Mr.? Magandang hapon po, sir. Hapon po. Ang masasabi ko lang po sa kanya yung katapatan niya po sa isang tao. Dahil yung pong ginawa niya, napakabuti po sa amin dahil hindi po namin pangmamayari yan, sir. Yun po ay alam ng Diyos na mapapalitan ng mas malaki po sa amin. Dahil po, hindi niya po dapat ipakain sa pamilya yung hindi niya dapat na pinaghirapan dahil may mga anak po kami. Huwag mo yung dalhin sa amin at huwag mo ipakain sa amin. Dapat yung ilagay mo ng pagkain sa mesa, binili natin na pinaghirapan mo. Yun. Now, yung anak na panganay, pwede ba siya magsalita? Marunong na. Sige. Anong gusto mo sabihin sa papa mo? Kausapin mo siya. Good afternoon po. Good afternoon. Sabi ko lang po kay Papa, nagpapasalamat po ako sa kanya. Kasi yung pera po na binigay niya, hindi niya po pag-aari. Yung sana po, yung pera na ipapakain niya po sa amin, pinaghirapan niya po. Hindi niya po sana, kumbaga po sana ninanakaw po. Hindi po ganun. Wow, magaling. Anong grade ka na? Grade 6 pa sa pasukan. Anong honor ka? First honor? Top 10. Kaya pala magaling magsalita. Outgoing din siya. Sige, yung bunso naman. Sabihin natin, sige. Si bunso. Kausapin mo ang papa mo. Bunso. Good afternoon po, sir. Magagalang po. Kaya nga, maayos ang pagpapalaki. Okay ito. Uumpisa ng good afternoon Pagbati. Mas maganda ka pa sa hapon. Sige. Anong gusto mong sabihin sa papa mo? Sige, huwag ka maya. Masaya siya, pero nakikita mo siya. Sige, okay lang. Sige. Kayang-kaya mo yan. Sige. Kausapin mo si papa mo. Sige, anong gusto mong sabihin kay papa mo? Anong masasabi mo kay papa mo? Anong klaseng papa siya? Sige. Bait po. Bakit mo nasabi mabait? Dahil? Binalik niya po yung pera. Sa iyo, mabait ba siya? Opo. Namamalo? Hindi. Binibigyan ka ng baon? Opo. Pasaway ka? Hindi. Ha? Siguro. Inaamin niya makulit. Siguro pasaway ka, makulit ka siguro. Sige. Mahihain itong bunso. Si Sir na. Kausapin natin. Mr. Ruda. Meron po kayong gustong batiin? Pinabati ko lang po yung mga kasama namin sa Taxi Verde. Saka sa Erling 24/7. Saka sa dating trabaho ko sa HSBC. Bangko po. Ano kayo dati doon, sir? Driver din po. Saan mo mas maganda? Yung nandun kayo sa HSBC o dito sa pagiging taxi driver? Mas medyo okay na rin po dito. Kasi doon minimum lang po doon. Dito nasa sipag at tiyaga mo. Depende po yung kikitain mo sa magdamag. Depende po yun sa basta tuloy-tuloy lang yung biyahe mo. Pag sunwerte ka, Opo, yun. libo. Kita mo Yun sa po, isang opo. araw, di ba? Okay, sige. Salamat po, Sir J.G. Ruda. Sir, magandang hapon. Diretso na natin. Tawag natin pang siyam. Ang pang siyam po, si Mr. Emilio D. Rosario. Bilmore Taxi, UVN 728, yung pong plate number at pangalan ng taxi. Wallet po na may lamang 5,400 pesos po ang kanyang isinuli. Yan po ay nasuli na po sa may-ari na si Miss Andrea Gabua. Ayun.
Emilio Rosario. Kasama yung kanyang family. Ayun. Siyempre, papakilala muna sa atin ni Sir yung kanyang mga kasama. Sir? Sir Rapi, Kilala po niyo po sa atin, please, yung mga kasama niyo. ang misis ko po si Lelebet Pilayo Rosario po. Lelebet? Apo. Opo. Yung isa naman po. Ang anak ko pong panganay po si Jora Angeli Rosario po. Jora? Okay. Yung bunso po? Ito po'y granddaughter ko po. May apo na. Aba, lolo na ho kayo, sir. Opo, sir. Wala sa mukha eh. Kaya sa akala ko kanina bunso. Okay. Kuwan ko to apo. Siyang panganay. Nag-iisa. Dalawa lang po ang anak ko. Wala yung bali bunso po nag-work. Sige, po. kausapin muna natin si Mrs. Ma'am Lilibet. Ma'am, mensahe po para kay Mr. Sa unang-una po. Sige, lapit po sa Dr. microphone. Ang masasabi ko lang po sa mister ko na sana palagi po niyang ipagpatuloy yung kanyang ginagawa. Kung para gayahin din siya ng ibang taxi driver po. At saka magpapasalamat ako sa kanya kasi mabuting asawa po siya para sa aming anak. Yun lang po. Ayun. Yung sa anak naman ng panganay, pakitulak yung mikropono. Sige, anong gusto mong sabihin sa papa mo? Ipagpatuloy lang po niya yung pagiging mabuting mamayan at pagiging mabuting ama sa amin. Ba't hindi ba siya mabuti sa inyo? Hindi po, mabuti. Pagpatuloy lang po. Pagpatuloy lang. Pagpatuloy lang po hanggang sa ano. Okay naman siya. Opo. So, super po. Supportive father. Superman dapat. Ang tawag sa'yo, super papa. Super taxi driver. Opo. Ayun. Sige, kayo naman sir, sino gusto niyong batiin? Binabati ko po lahat ng mga taxi driver dyan sa lansangan po na pagpatuloy nila yung magandang gawain po. At binabati ko po yung aking operator po, si Sir Billy at saka si Ma'am Bilma po ng Bilmore Taxi at saka yung mga kasamaan kong driver po. Okay. Salamat po. Huwag nyo kayo umalis. Hindi po sa labas. Kita-kita ulit tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Congratulations po sir. At the last but not the least, names. Okay, eto na idol, si Mr. Judeline E. Ostero ng JEA Astero Taxi. So siya siguro may-ari. Okay, si Miss Judeline with plate number UYA969. Paper bag po na may lamang 4,000 pesos at iba pa. At nakuha na rin po ito na isoli na sa may-ari na si Meldia Marceli. Ayun, okay. Ako siya yung may-ari ng taxi niya kasi JEA ang taxi, Judeline E. Ostero. Kaya nga, yun nga rin ang hula. Pero sige, alamin natin. Pero bagong lahat, congratulations po Ma'am Judeline. Kayo ho yung may-ari ng taxi niya. Opo. Okay, JEA kasi. Pwede ba pakilala nyo sa amin yung mga kasama niyo? Ito po yung ate ko. Ito yung bunso po namin na babae. Mga pamangkin ko po yung tatlo. Ayun. Sige, sinong unang matapang gusto magsalita? Sino? Sige na, taas kamay. Yan. Tulungan nyo sa mikropono. Natutuwa po ako kasi na binalik po ng tita ko po yung gamit po na hindi po sa kanya kasi po siya po nagtuturo po sa amin na mga ganyan pong bagay na yung hindi po amin babalik sa iba kasi halos siya na nga po yung pangalawa kong magulang kasi po tumitira rin po ako sa kanya pag nag-aaway po kami ni mama. Oh. Napakabait naman na. So, parang counselor ko na rin po si mami. Mami po kasi tawag po namin sa kanya.
Napakabait naman na tita. Parang second mom na pala. Oo. Pangalawang lady taxi driver tong nakilala natin. Si Scott Leasing, di ba? Tapos siya. Oo, si Miss Judeline Ostero. Naluluha na si Na-operator ma'am, na rin. Kasi maganda yung sinabi ng kanyang pamangkin. Oo, mabait palang tita Mabait eh. siya palang takbuhan pag may problema. Parang second mom na. Pautang naman ho dyan, ma'am. Ang galing nga. Okay, yung pangalawa naman. Sige. Yan. Ano ulit pangalan nyo? Si Jay po. Si Jay. Ano nung mensahe mo? Masasabi ko po kay Mami, sobrang bait po. Kasi po, lalo na pagka may mga problema ko, siya rin po yung sinasabihan ko. Tapos super, madisiplina po siya. Kahit mga pamangkin niya lang po kami, tinatrato niya na rin po kaming mga anak niya. Kaya pala Mami ang tawag niyong lahat sa kanya. Opo. Tapos yun nga po, tinuturuan niya kami ng mga tamang disiplina, tamang dapat gawin, palaging maging honest. Tapos yun nga po, ibabalik yung hindi iyo. Tapos nakakatuwa po kasi kahit sa mga gantong bagay, nakikita namin kung gaano kabuti yung tita po namin. Tsaka sobrang giver niya rin po kasi sa amin. Generous. Opo. Pwede bang magpaampon? Oo. Alam na natin next time. Magpaampon na rin Nagiro lang. tayo. Okay, yung nasa gitna naman, nakalimutan ko pangalan. Sige, ma'am, anong pangalan? Hindi, ito si ate. Asela po. Ma'am Asela. Opo. Sige, ano naman po masasabi nyo? Kay Mami, kung tawagin yung lahat. Kasi ako po yung ate, kaya dapat siyang magmama. Okay, sorry. Okay, sige. Ate, ano po masasabi nyo? Matulungin naman po talaga itong kapatid namin. At saka, nung may sakit din ako, siya yun din pong nag-aalaga sa akin. Uy. Matindi pala ito. Pag may sakit. Kaya pala full support sila, no? Dito. Pag meron kang kailangan, inaway ka, may problema sa bahay, sa kanya rin pupunta. Lahat na. Walang takbuhan, no? Kasi ako, dumating din po sa buhay ko yung tawag dito, yung hindi ako makalakad. Dahil nagkaroon ako ng thyroid cancer. Cancer patient po ako, survivor. Yes. Palakpakan mo na yun. Congratulations. To God be the glory. Praise God. God is good all the time talaga. Ano po ako, born again Christian. Sige, batiin niyo po si mga kasama niyo sa church. Binabati ko po lahat ng nasa Malabon International Baptist Church. Okay. Yung pastor namin, si Pastor Pio Tika, ang asawa niya, si Ma'am Yoli Tika, and all the pastors and wives, and my co-worker, the HGBE faculty and staff. Kasama ko po. Okay, at last naman, yung nakatayo. Ano ba, ate pa rin? O Kapatid bunso? pa rin ba? Kapatid pa rin, ho? Ako kinakabahan ako. Ano po talaga siya tuwing nanganganak po ako dito. Siya po talaga yung nagbabantay sa hospital. Tapos tatakbo sa akin sa hospital. Naiyak si ma'am sa tears of joy. Ba? Sige, tuloy nyo. Kaya niya. Wala na po akong masabi kasi sobrang bait po talaga siya. Hindi naman sa pagsalita sa sobrang tuwa. Pati ako tuloy, maiyak na nito. Pati si Nina, maiyak na kami dito. Ma'am Judeline, ano ba itong pinanggagawa mo? Nangingilid ng mga luha. Pati yung mga technician namin doon sa kabila sa booth, maiyak-yak na. Ano ba itong pinanggagawa mo? Sobrang bait mo. O sige, ikaw ngayon. Ano masasabi mo? Wala silang... Nagulat puro magaganda mga sinabi nila. Nakaka-touch. Nagulat. Kayo naman magsalita ngayon. Ano masasabi mo sa kanila? Nagulat po ko sa sinabi. Totoo naman. Kasi habang salita sila, naiyak sila. Ibig sabihin, from the heart. Very emotional sila nung sinasabi nila yun. Pero hindi ko po alam na sasabihin po nila. Hindi. Kasi ang alam ko lang po, sinama ko lang sila para may kasama po ako. Pero hindi ko alam na sasabihin po nila yung mga ganun. Hindi ba kayo natutuwa? Proud? Ay, masaya po ako dahil yung po palang nagawa ko sa kanila, nasa puso po nila. Na-appreciate pala nila lahat. Na ganun po pala nila ako kamahal. Hindi niyo ba alam na yung kabutihan na gawa nyo na binabariwala nyo po yung mga nagagawa nyo para sa inyo? Kasi pero sa kanila, big deal na ho yun. Hindi nyo alam, ina-appreciate ka nila ng husto. Wala po sa akin yun kasi marami na po akong mga tinutulungan. Lalo na yung wala isa, marami diba, po ako. hindi na niya natuloy yung gusto niya sabihin. Naiyak na ho siya. Ganun ho pala kayo kabuti, kabait ng kapatid. Mabuhay ho kayo, ma'am. Dapat ka talagang tularan. Saludo po kami. Dapat tularan ka ng lahat ng Pilipino. Yun. Tatak Pilipino yan. Matulungin. Hindi lamang tapat, kundi matulungin sa pamilya.
Ganun naman talaga tayo mga Pilipino, di ba? Correct. Tulong-tulong. Maski na pagpunta ng mga ibang bansa, tulong-tulong tayo sa mga pamilya natin. Believe na yung mga taga-ibang bansa magkukumpul-kumpul tayo sa isang maliit na bahay. Sasama natin lahat ng pamilya. Mga extended family, kasama pa rin. Samantalang sa Amerika, totoo to nis, pag yung mga Amerikano, bago mag-18 yung kanilang mga anak, dinadasal na sana mag-18 ka na. Bakit ka mo? Gusto nila palayasin para maging independent na. Pag oras na naging 18 na yung mga anak nila, mga kamag-anak na, itsyapera, hindi ka pwedeng tumira sa amin. Layas ka. Dinadasal nga nila na maging 18 na. Hindi naman lahat, pero marami. Tayo mga Pilipino, 18, 19, 21, 30 years old na yung mga... Ay, kahit nga may mga apo na doon. Kupkupin, dito ka sa akin, akong bahala. Kupkupin kita. Tingnan mo si ma'am, example. Diba? Ma'am, Ma'am Judeline, isa kang alamat. Mabuhay ka. God bless you. Congratulations. Thank you. Okay. Sige. Yan po. Diyan nagtatapos ang ating Gawad Katapatan Batch 41. June, ano bang araw ngayon? June 1. June 1, 2016. Babalik po. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan ng Wanted sa Radyo 92.3 News FM. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.